The answer is yes, it will be signed by the President and it is automatically a law. Alright, yun na yun guys. Yan yung mangyayari dyan dito sa Authority to Create LGU. Ang mga LGU naman dyan, yung mga yan, yung province. Di ba yung province nga, yan, kamukha pa ng Kalinga Apayao. Dati, Kalinga Apayao, magkasama yan. Ngayon, pinaghiwalay na. No? Province of Kalinga, Province of Apayao. Okay? Next is section number 7. Creation and conversion. Ito na. Section 7, creation and conversion. Ito regarding the, what we call that? The local government units natin. Our local government unit, sir, ano po ba ang local government unit? Ang local government unit natin ay ang probinsya, province, city, municipality, and the barangay. Yan yung mga LGUs natin dyan, no? Okay, so, ano yan? Una-una, in terms of income, ito, pag-usapan natin ito, province, city, and municipality. Income, population, and land area. Yan ang mga kailangan dyan, no? So, dapat mayroong kaukulang income, population, at land area. Okay? Uunahin natin muna yung province, okay? Let us go with the province. So, sa probinsya, guys, kasi una, ang probinsya dapat siya ay kumikita ng 20 million. Alright? Dapat ang kinikita ng probinsya, 20 million per annum. Okay? Meron ba kayo diyang kopya? Wala. Basta pakiano na lang yung ano ko. Pakilista na lang yung sasabihin ko, guys, ha. Wala kasi ako, hindi ko na ano to. Hindi ko pa siya dito. Hello? Narinig niyo ako, guys? Ayan. Pakiano na lang. Okay. Alright. So, kasi according to the LGU, no, para i-consider kang probinsya, yung territory mo, it must have a minimum average annual income of 20 million. 20 million per annum yan eh. Alright, 20 million and subukan kong i-ano dito guys, i-share sa inyo to. Teka lang, wait ha. Key points. Bali. Requirements. Requirements 7160. Hindi ko siya ma-share. So guys, ganito, yung province 20 million siya. 20 million per annum. And then yung highly urbanized city, it must be 50 million.
per annum. Alright? Ang laki nung highly urbanized city, di ba? It's 50 million per annum. To become an HUC, you must have 50 million for 2 consecutive years. Sa probinsya, it's 20 million. Then for the city and municipality, both of them, they must have 10 million. No? Ito yung dati, no? Ito yung pinaka-standard, 10 million per annum. Alright? Consecutive. So, ayan yung ano niya. Yan yung kailangan niya. Now, in terms of land, of territory, it depends upon naman, wala naman siyang specific. Basta ang inaano niya, meron nga napakaliit na probinsya eh. Meron nga napakalaking probinsya. City napakaliit, alright? So, ang importante diyan kasi yung kanyang income. Alright? The income. And as well as the population. Yung population naman, wala naman bearing din yung population niya. Ang pinag-uusapan pa kasi dito yung income na kinikita ng city, ng probinsya. Kasi tatandaan niyo ang probinsya, ang kailangan niyang kita, 20 milyong piso, no? Kada taon. Then yung highly urbanized city, it must be 50 million kada taon. Yung mga city, no, dapat 10 milyon yan. At saka yung municipality. Yung municipality pala, kasi municipality to, they must have 2.5 million. No? 2.5 million per annum ang municipality. Municipality ha, 2.5 million. Ang city, 10 million. Alright? Dapat meron silang ganung income per annum. And after that, pero kung gusto nila maging city or gusto nila maging HUC or gusto nila maging province, it must be under the consensus of the sanggunian. Lagi na yan ang sanggunian, hindi mawawala yan. Sangguniang pambayan, sangguniang panlunsod, at sangguniang panglalawigan. Alright? Okay. Next is, ano yung susunod natin? Ano yung susunod, JC? Justin? Anong na tayo? Section? Division, Section 8, Division and Merger. Alright? Division and merger tayo, guys. Ito nga. Always remember that if there will be divisions and merger, no, kamukha nung nangyari nga, ito na naman, yung bagong silang, it's a division. It's always, it will always be stipulated sa sanggunian. Sa sanggunian na ni-stipulate, sangguniang panlunsod. Then yung sinabi kong process kanina, ganun at ganun din yung mangyayari. Then as well as the abolition of local government units. Ang abolition of local government units, ganito yan. Unang-unang mangyayari ay ma-abolish yung local government yung city is because unang-una, hindi mo na kayang kumita, no, ng ganoong kalaking sinasabi natin. Oh, example, yung Pateros. Yung Pateros, nasa Metro Manila yan ha. Malapit sa Taguig yan. Yung Pateros, dati city yan. Pateros City. So, if it is Pateros City, kumikita siya ng 20 million. No? 20 million. No, 10 million. 10 million per annum. Alright? If it's a city. 10 million per annum kinikita niya. Eh, kaso nga lang, hindi niya na-maintain. So, binigyan siya ng palugit dyan, guys. 2 years. 2 years. But the thing is, Pateros cannot stay with the income for 10 million per annum. Kaya the thing is, Pateros was stripped of its cityhood and bumalik siya sa municipality. Alright? For 2.5 million per annum. Yan ang nangyari sa Pateros. Alright? So, hindi niya na-maintain yung kita niya. No? Yung kita niya sa mga sumusunod pang taon. 2 years. But the thing is, after that, being a cityhood, no, na-demote siya. No? Buti nga, hindi pa siya na-abolish, no? No? May abolishment din yan. If you cannot maintain the income, kaya sabi ko sa inyo, yung income ng bawat city, napaka-importante yan. Because
you cannot maintain the province, if you cannot maintain the what do you call that, the income of being a province, you can be abolished, no? Or for example, if you cannot maintain your highly urbanized city to become a highly urbanized city, you will be abolished, no? Your city. Or I'm going to give you an example of cases, no? Na what are the cities abolished in the Philippines, no? There are cities abolished, cities demoted, all right? Like Pateros, all right? Okay, yun ang natin. Yun yung mga cases natin na ibibigay sa inyo by the next meeting. All right? And then another one is that section 10. Itong plebiscito, ito nga. The plebiscite will be conducted by the COMELEC. That is section number 10, no? Then section 11, the selection and transfer of local government site, offices and facilities. Ito. Example nito, perfect example nito guys, yung Caloocan City Hall na nasa A. Mabini. Alright? Yung Caloocan City Hall na nasa A. Mabini ay giniba at inilipat sa 8th Avenue. But what will be the cases, bakit natin ililipat yung City Hall? Ito yung section 11 na yan, no? We're going to select, no, and we will transfer the local government site, offices and facilities. Why? Okay. Bakit kaya? Tingnan natin. Subparagraph A. Ito na lahat 'yun. Bakit? So ang inasabi rito, guys, dapat andyan yung geographical centrality. Andyan yung accessibility, andyan yung availability of transportation and communication facilities, drainage and sanitation, development and economic progress, and relevant considerations shall be taken into account. Yan yung section 11 subparagraph A. Ibig sabihin yan, guys, dapat sentro, nakasentro siya. May nakasentro yung lokasyon niya, madali siyang puntahan, may mga sasakyan, may mga komunikasyon, maayos ang drainage at sanitation, no? And development and economic progress is continuous. Bakit kaya inilipat ang Caloocan City Hall from A. Mabini to what we call that 8th Avenue? Taga Caloocan ba kayo lahat? Lahat kayo taga Caloocan, guys? Ilan yung taga Caloocan dito? Si Mark, si Ren. Okay. Ganito kasi yon, guys. Kasi ako rin din yung ano yan eh. Ang nangyari dyan, ganito yon. Nung nandun kami sa Caloocan City Hall, when we were there at the old Caloocan City Hall, hindi pa siya na-abolish, ako ang naglakad nung kanyang what do you call that? Ano tawag doon? Yung Laguna Lake Development Authority, kung saan inilalabas ng old Caloocan City Hall yung kanyang waste. Yan, di ba? So there must be a very good drainage so that we can control, no, yung magandang sanitation ng ating City Hall. Alright? Okay. So, ang nangyari noon, nilakad ko yan. Diyan, ang dami ko yan, pabalik-balik ako dyan. Kausap ko sila attorney, hirap na hirap ako dyan. Babalik ako ngayon, bukas ulit, babalik ako ngayong umaga, babalik na naman akong hapon. Nagkaroon ng problema yan. Yan na. Nagkaroon ng problema doon sa waste disposal ng Old Caloocan City Hall. No? So ngayon, may problema rin sa mga drainage. Alright?
So, meaning to say, magkakaroon tayo ng problema sa sanitation.